What's up? Ngayon ay gagawa ko ng pandesal at na-orderan ako ng pandesal. Actually, hindi naman ako talagang nagnenegosyo. Kaya lang, tinry ko lang na mag-post sa Facebook sa pamamagitan ng ni Mrs. Ngayon, na-orderan ako ng apat. So, actually, hindi siya worth it kasi parang tatrabahuin mo siya ng halos 8 hours. Parang wala, alam mo yun? Ang sa akin lang naman ay parang enjoyment tapos siyempre para maituro ko rin sa inyo kung paano yung basic na alam ko kung paano gumawa ng pansal. So ngayon dito sa Edmonton ay halos nagde-negative na, October pa lang kaya medyo malamig. Kaya dahil malamig, so nagkakaroon siya ng konting difference sa pagpe-ferment natin ng tinapay. So dadamihan natin yung yeast. So, papakita ko sa inyo yung process kung paano ko siya ginawa. Okay? At when it comes naman sa pandesal, kasi nabuhay kami sa pagtitinapay, tatay ko panadero. Since bata pa ako, nakikita ko na siyang gumawa ng pandesal. Pero challenge sa akin kasi although nakikita ko siyang gumagawa ng pandesal, challenge sa akin kasi hindi ko talaga makopya yung tamang lasa, texture ng tinapay na ginagawa ng tatay ko. Kasi para sa akin lang 'to, ang tatay ko ang pinakamasarap na pandesal na natikman ko. At gusto ko sanang makuha 'yun, kaya lang hindi ako interesado kapag tinuturuan ako ng tatay ko gumawa ng tinapay nung nabubuhay pa siya. So, parang ako na lang ang nag-aral sa sarili ko. Ah, Pinipilit kong kopyahin kahit konti do'n sa recipe na ginagawa niya, kaya lang hindi ko talaga makopya. Pero yeah, maraming ala-ala sa akin yung pagtitinapay kasi mula't sapul pa naman nung mga bata pa kami ay tatay ko na yung nakikita ko at sinasabayan namin, sa pagsasalansan ng tinapay, sa maraming pagluluto, madaling araw, yung effort. So gano'n katindi hindi basta-basta ang pagbe-bakery. So nga lang nakakalungkot kasi nung time na medyo masakit na yung kamay niya, medyo matanda na. So pinahinto namin siya sa pagtitinapay kasi nga medyo nagrereklamo na rin siya sa kamay niya. Kaya lang nung time na huminto siya sa titinapay, dun na bumagsak yung katawan niya. Kaya sana pagka halimbawa may mga gano'ng sitwasyon sa inyo na may edad na, hayaan niyo sila kung ano yung gusto nilang gawin. Hangga't kaya nila, or kasi kapag pinigilan niyo na, sinupress niyo sila sa gusto nilang gawin kahit na may edad sila, dun na babagsak yung kanilang stamina. Kaya yun, lesson learned na parang sabi ko nga, 'pag may mga gano'ng sitwasyon, 'pag gusto ng lolo-lola natin na gumalaw sila o ng nanay natin, tatay, gumalaw sila kahit sa simpleng bagay, huwag natin tanggalin yung bagay na yun sa kanila hanggang sa gusto nila, hanggang sa manghina na sila, parang gano'n. At least nagawa nila yung bagay na masaya. So, ang daming kuwento. Ano, mag-MMK na ba tayo? Hindi, yun, kasi naalala ko na naman tinapay. So, panoorin niyo na lang 'to at siguro, para kung gusto niyo halimbawa gumawa sa bahay ninyo, makagawa kayo sa simpleng paraan. So, watch out. Tignan niyo guys, A few inches later. At ito ang mga ingredients: salt, white sugar, active yeast, milk powder, eggs, oil, breadcrumbs, vanilla, at syempre ang ating flour. Unang gagawin, ilagay natin ang 2 cups of water. Sunod ang oil. Sunod na natin ng eggs.
Ilagay natin ng vanilla. Ang ating active dry yeast. Siyempre, ilagay na rin natin ang ating salt. At i-mix natin siya ng mabuti para matunaw yung mga solid ingredients na inilagay natin. At pagkatapos, ilagay na natin ang ating sugar. At ang ating milk powder. At haluin ulit natin ito hanggang sa ma-mix natin ng mabuti at matunaw ang ating mga dry ingredients. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating flour. Make sure lang na gradually yung paglalagay para ma-mix natin ng mabuti gamit ang ating mixer, ang ating dough. At sa video na to, papakita natin ang tamang detalye at proseso sa paggawa ng ating dough o masa ng pandesal. At kung wala naman tayong electric mixer, hindi yan problema mga akasa. Dahil pwede naman natin itong gawin ng mano-mano. Pero kung pang negosyo o maramihan ang usapan, I suggest mas maganda gumamit na kayo ng electric mixer. Kasi talagang medyo masakit din talaga sa kamay ang paggawa nito. At para sa gustong magnegosyo, para sa akin pwedeng pwede ito, ang pandesalan. Hindi naman siya mahirap gawin. Basta sundin nyo lang yung recipe at yung tamang procedure sa paggawa nito. At sa puntong ito, palagay ko nakuha na natin ang texture ng ating dough. Siguro ready na to para isalin. Dito, naglagay lang ako ng oil sa mixing bowl para pag nilagay natin yung dough, hindi siya didikit agad-agad. At pagkatapos, minasa ko ng bahagya ang ating dough para sa final fermentation o yung tinatawag na pagpapaalsa. At dito, binalutan ko na ito ng clean wrap para sa maayos na pagpapaalsa at walang hangin na pumasok sa ating masa. A few inches later. So ito na, ito double check na natin yung pandesal. So nag-start ako mag-mix ng pandesal ng alas 9. Ngayon ay alas 12.
Ano siya? Alas 12, 12, 10 ng madaling araw. So, hirap, no? For 4 orders, $5 each, $20 for halos 8 hours. Kasi after dito, pipigurahin mo pa yung pandesal, sasalansan mo pa so another mga 2 hours for $20. Okay, so double check na natin yung pandesal. Ay, yung pandesal, yung minasa natin kung nag-double size na. Let's see. Actually, dino-double check ko rin. Ayun, oh, nag-double size na siya. Oh. Di ba? Yan, dinududot ko siya. Kasi sabi ng tatay ko, sabi ng daddy ko, may daddy ko, ipag ginagano mo daw siya. Uy, nugasan ko yung kamay ko. Pag di na siya nakabalik, isabihin, okay na siya. Pwede siyang, yan o, ipigura. So, lalabas ko na. Lagyan natin dito sa lamesa. So, umpisa na natin. A few inches later. Okay. Run. Ngayon na. 12 na. So, i-ready na natin yung mga tray na kailangan natin. So, pipili lang tayo dito. Kailangan. So, lalagyan natin ng mantika. Lasa natin. Malinis naman itong table. So, lagyan na natin ito. Gamitan natin ito. So, bakit natin. Yan. Tapos, medyo ano na nga siya. Oh. Asado na. So, yan. Gawin natin. Medyo square lang natin ng konti. Tapisan natin. 1, 2, 3. Okay, crumbs. Ito yung mga tinapay na leftover. Then, ang gagawin mo, bibake mo lang siya. I-oven mo ng 250 Fahrenheit. 20 to 25 minutes. Then after nun, pwede mong bayuhin. Pwede mo siyang ibayo or ilagay mo sa sa food processor. So, lalagyan natin dito. Yan. See? Kita ba? Yan. So, umpisa na natin magbaston. So, pagbabaston, lang. So, ipitin natin ng ganyan. Dito tayo magsimula sa ilalim. Okay? May ano pa yan. So, bastonin na natin. Yeah. So, kailangan close to para pag kinakat, di ba? Bastonin natin siya. So, ano lang naman to? Small portion lang naman. Kaya, hindi gaanong, mabigat sa kamay. So, sa kabilang dulo, ganun din. Make sure nyo lang na yung sugat, hindi, yan, see? So, ganyan talagang kataba yung gusto ko. Yan. So, lalagyan natin dito. Paikutan na natin. Actually, pwede natin ganunin. Yan, para may lagyan natin sa isang tabi. Diba? Then, kabila uli. Ipulbos yung kamay ko, okay lang. A few inches later. So, magpuputol na tayo ng pandesal. At anong oras na? So, ang gagawin ko, palagay ko muna dito.
Gusto ko kasi ma-even yung kanyang laki para hindi na ako timbang ng timbang. 50 grams. So, babawas ako. Isa. Yan. Ito yung dahilan kung bakit ko binaston para magkaroon ng ganito. Kasi pag nilapag mo yan, pag umalsa, may sugat na sa ibabaw. So, yun ang dahilan ko. So, ayan, 50 grams. So, ganito kalaki. So, 50 grams. So, ganito kalaki ang gagawin natin. Yan, di ba? So, gagawin ko, ayan na to. So, magkakat na ako. A few inches later. Lagyan konting pulbos. Pahabain mo ng konti. Ayan, kasi medyo... So, natapos na kami sa pagbaston at pagkat ng pandesal. So, itong pandesal na to is isang kilo at kalahati o 1.5 kilo na mixture. So, inabot ng ilang peraso to? 4, 8, 12. So, apat na 12, 48, 49, 50, 51, 52, 3, 4, 5, 6, 57 pieces ang isa't kalahating kilong harina. Kasama na yung mga mixture. So, ngayon, lalagyan natin dito para bukas ng umaga ay alsado na siya. So, A few inches later. good morning. At ito na. At papapainit natin ng oven para maluto na natin yung pandesal. So, medyo na masarap ang tulog. So, turn on na natin yung oven, guys. So, ito yan. Cooking methods. So, bake tayo. Ayun ba. So, turn natin ito. Lights on. Tayo. Yun. So, gawin natin 350. Then, start. Yan. So, iinit lang siya dyan. So, ito na yung pandesal natin. So, okay na siya, no? Umalsa na siya. Yan, umalsa na siya. So, ready na yan. Ready na yung ating oven. Pakita ko sa inyo, nasa 350. Ibig sabihin, ready na siya. So, salang na natin ng ating first batch, first tray. Ayun. Tapay natin ito dito. Okay. Then, siyempre, kailangan natin ng cooking time. Ayan. Set cooking time. Tayo. Bisa na ito ano ko eh. So, salang natin siya ng mga 18 minutes. Actually, 15 lang siya pero maximum 18 minutes. Ayan. So, ayan. Ayan, first tray natin. Siyempre, habang naghihintay ng niluluto, pwede naman tayo magkape. Yes, no? Kakape tayo para hindi naman, para partner sa pandesal. Kasi doon sa ginawa ko, meron akong sobrang 9 pieces.
So, kakainin na natin yung 9 pieces na yun. So, joke lang. So, paluto na yung isa eh. Tignan nyo. Paluto na siya, guys. So, kakape muna tayo. Paluto na siya, guys. Ayan o. Ito na nga natin. Ayan. Hindi ko na siya masyadong tingnan natin ilalim. A few inches later. Masarap, lalo kung sasabayan ng kape. Perfect.